Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa post-game interview kahapon ay sinabi nga ni Coach JJ Redick na sa ngayon nga ay inaaral niya pa ang mga tamang kombinasyon ng mga players niya, partikular na si LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Ngunit hindi nga daw ito magiging madali hanggat hindi pa nakakabalik sa normal na minuto niya si Luka, given na first game niya pa lamang ito since December 25 o Christmas game. So ayun nga po mga kaibigan, kahapon ay nakita natin ang kombinasyon kung saan nagsabay silang tatlo. Sabay si LeBron at Luka habang nakaupo si Reeves. May oras din na sabay si LeBron at Reeves at si Luka naman ang namamahinga. May parte din nga ng game na si Luka at Reeves ang magkasama sa court at si LeBron naman ang nakaupo. At malakas nga talaga ang tiwala ni JJ Redick kay Reeves dahil may mga bahagi ng game kung saan si LeBron at Luka ay parehong nakaupo at tinitiwala niya talaga ang pagpapatakbo ng opensa kay Austin Reeves. At ang lahat nga ng balasa na ito ay mukhang naging epektibo naman base sa kanilang mga plus-minus sa game kahapon. Subalit kailangan nga natin i-take into consideration na laban nga ito sa Utah Jazz na hindi naman natin minamaliit mga kaibigan, ngunit hindi nagsisinungaling ang kanilang record at isa nga sila sa mga pinakamahinang team sa NBA ngayon. Madami nga nagtataka kung paano ba magiging fit na LeBron at Luka sa isa't isa, subalit mas nakapagtataka nga o mas curious ako kung ano ba magiging fit ni Luka at Austin Reeves moving forward at kung paano ba ito makakaapekto sa growth ni Austin Reeves na nagpapakita ng actual star potential sa ngayon. Literal nga na mas maganda pa ang nilalaro niya ngayon kaysa sa mga tulad nila Tyrese Haliburton, Fred VanVleet, Jamal Murray at iba pa. Sa palagay nyo ba ay magiging solid ang chemistry ng tatlong ito? Habang si Stephen Curry naman mga kaibigan ay nagsisimula na nga makabalik sa form na nakasanayan natin sa kanya, sinamahan na nga niya si LeBron James, Michael Jordan at Karl Malone bilang mga player na nakagawa ng apat na magkakasunod na 30 plus points sa edad na 36 years old o higit pa. Elite company nga yan mga kaibigan. Sa last 4 games niya ay nagtala siya ng 32 points, 37 points, 34 points at 38 points. Sa lahat ng games din na yan ay gumawa siya ng 6 o higit pa na 3 points. Kung ikaw ay fan ng Warriors ay hindi mo nga matitiyak kung magiging maganda ba ang epekto ng All-Star break para kay Curry. Dahil ngayon nga ay nasa magandang rhythm na siya. After having a bad start sa season na ito, ngayon nga ay bumabalik na nakasanayan natin na mala MVP na performance niya. Ganun pa man dahil nga sa All-Star break ay pwede nga makarecover siya sa mga minor injuries, but at the same time ay maputol ang solid momentum na meron siya at ang Warriors ngayon. Ayon din nga kay Jimmy Butler ay wala pa nga daw siya sa tamang conditioning dahil sa matagal na pahinga dahil sa suspension. Well, muli nga siya magpapahingaan mga kaibigan dahil halos 2 linggo ngang walang laro ang Warriors dahil sa All-Star break. Isama na din natin sa update na ito na sa 147-116 win ng Denver Nuggets kahapon kontra sa Portland Trail Blazers, si Nikola Jokic ay gumawa ng 40 points, 7 rebounds, 8 assists and 3 steals on 68% shooting sa field at naglaro lang din siya ng 3 quarters sa game na ito. Ibang klase nga talaga ito mga kaibigan.